Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, magandang umaga po. Nako, excited na ba ang lahat para po sa SONA mamayang hapon ni PBBM. So ngayon po, ito pong ating video na ito ay patungkol po ito dito po sa sinasabing polvoron video na inilabas na daw po doon yung teaser. Doon po sa sa Vancouver, Canada na pinlay na po habang meron pong nangyayaring event at habang kumakanta sila ng isang kanta ay pineplay daw po yung teaser patungkol po dito sa sinasabi na polvoron video. At ang kinababahala ko po rito ay yung paglabas po ng malinaw na video. Bakit? Kasi kapag po lumabas na ang malinaw na video na ito, dyan na po mabubuking na ito pong grupo ng mga dagang palengkeng DD shit ay nako, sigurado po na sila po ay mga umiimbento lamang ng mga video or ito po ay mga lumang-luma ng mga video na ginamitan po ng AI para po magmukhang ito ay si PBBM. So ngayon, ito po yung malabong video na sinasabing ito daw po yung teaser. So ipapakita ko po sa inyo. Di pala yun, mali. Ito pala yun. Dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may laya, dayuhan ay nahalina. So yan po yung sinasabing video na katibayan daw po nitong mga dagang palengke na ito daw po ay video ni PBBM habang may ginagawang pagsinghot ng pinagbabawal na pulburon. So ngayon po, ito po kasi ang ating naisip kaagad dito. Ito pong pulburon video na ito na sinasabi nila, kung hindi man po ito AI, maaaring ito ay very old video. Very old video. Ngayon, ito. Kung ito'y totoo, ano ba magiging epekto nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Siya ba'y mapapababa sa pwesto? Siya ba ay mapapatalsik sa Malacanang? Papalitan ng kanilang dinidiyos ngayon na si BP Sara? Malabo po. Dahil ayon na rin po sa mga eksperto, kahit ano naman po nakasiraan ng ating Pangulo, kung ito po ay hindi dadaan sa tamang proseso at hindi po ito dadaan sa pag-i-impeach sa ating Pangulo, wala pong mangyayari. Walang mangyayari. At kung ito po, kung ito pong video naman na ito ay lumang-luma na, at kabataan pa ni PBBM ang video na ito, magkakaroon ba ng epekto ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala po. Wala pong magiging epekto ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at patuloy pa rin po siyang magiging presidente. Patuloy pa rin po siyang maninilbihan sa ating bayan. Pwera na lang. Pwera na lang. Kung sila po ay talagang agawin ng pwesto kay PBBM or si PBBM po ay magpositibo sa pinagbabawal na droga. Paano nga kung ito'y lumang video? Paano nila mapapatunayan na nagdodroga ang ating Pangulo? Diba? Kaya po nila pinipilit ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test kasi nga po, wala po silang ebidensya. Wala po silang kahit isa man lang na ebidensya na magpapatunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Kaya po, obligado o inoobligan nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng ebidensya para magamit nila. Yan po ay napaka-imposibleng mangyari. Ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, sa nakikita pa lang natin na kanyang pagtatrabaho, ito'y maliwanag na senyales lamang na siya po ay nasa tamang pag-iisip, nasa tamang pangangatawan, at nasa mabuting kalagayan po ang kanyang kalusugan at kayang-kaya po niya na magtrabaho bilang isang
Pangulo. Diba? Kaya kahit ano pa po ang sinasabi netong si Harry Roque, ni Maharlika, at netong si Glenn Chang, ay nako, malabong-malabo po nilang mapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Malabong-malabo po. Hindi po mangyayari yan. Isa pa, ang video na ito, kung ipapakita po itong video na ito, at ito po'y luman-luma na, edi ibig sabihin, nako, gawa-gawa lang pala nitong si Tamulmul na Jonathan Morales, yung issue ng pagdodroga ni PBBM. How dare you? Ibig sabihin gawa-gawa lang niya to. Ibig sabihin hindi talaga totoong nagdodroga si PBBM nung ito ay senador na. Alam niyo po napakarami pong spekulasyon. Kasi nga po wala pa namang inilalabas na kahit anuman lang malinaw na video na magpapakita talaga na si PBBM ay gumagamit po ng pinagbabawal na pulburon. Wala pong malinaw na video, wala pong maipakita. At isa pa, nananakot nga si Harry Roque. Kapag daw po binanggit nitong si Altenco ng PAGCOR na siya daw po ay pumapadrino para po mabigyan o ma-renew ang kontrata o ang lisensya nitong Lucky South 99, ilalabas daw niya yung video. Nananakot tapos saka ilalabas? Kapag binanggit ang pangalan ni Harry Roque at siya po ay nagpapadrino daw sa mga pogo, saka lang daw niya ilalabas. Teka, paano yun? Ngayon na ang araw ng SONA. Ibig sabihin, hindi nyo rin ito ilalabas? Ilabas nyo man, malaking kapahiyaan din po ang mangyayari sa inyo. Bakit? Hindi po ninyo mapapaalis sa pwesto ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Malabo. Bakit mapapatalsik ang isang Pangulo dahil lamang po sa impeachment? Yung pong people power, malabo na po yan. Hindi na po mangyayari yan. Bakit? Noong 1986 EDSA Revolution, walang ML, walang FB, walang YouTube, walang TikTok. Wala pong pinagkakaabalahan ng mga Pilipino kundi makinig ng balita, manood ng balita, at magbasa ng dyaryo. Ngayon po, napakaraming pinagkakaabalahan ng mga Pilipino. Kaya nga po yung hakbang ng mautog nila sa Liwasang Bonifacio noong nakaraang Sabado, nilangaw. Walang taong pumunta, kukunti lang, tanging mga kulto lang ni Kibulok at mga binayaran na reliyista para makisa sa kanila na kunwari sumisigaw ng BBM resign! BBM resign! Pagkatanggap ng pera, umuwi at nakalimutan na kung ano ang kanilang sinasabi doon sa rally. Nabundat na nabusog na po doon sa ista-styro na mga pagkain na pinamigay para sa rally na sinasabing people SONA, pero SONA lang ng kulto dahil wala pong pumuntang taong bayan doon, wala pong pumunta ng mga mamamayang Pilipino para makiisa sa kanila. So ano po ang kanilang plan C? Di ba? Una, plan A, plan B. Ito na po ba ang plan C nila? Ang pagpapakita ng blurred video ni PBBM na sinasabing tumotoma at gumagawa ng kababalagan para makahigop ng sinasabing, ay nako, pinagbabawal na pulburon. Sus Mariosep naman, mga diehard na talaga tong mga to, mga desperado na po para mapababa sa pwesto si PBBM kasi nga po, habang tumatagal si PBBM sa kanyang pwesto, patuloy po na lumalabas ang mga katarantaduan, kabulastugan na ginagawa ng nakaraang administrasyon. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Ingat po kayong lahat at sana po ma-share ninyo itong video na ito para maraming makapanood at maisip nila, naku, tama pala yung sinabi ng vlogger na yon. Kahit ano pa ilabas nilang kasiraan ni PBBM, hanggat hindi dumadaan sa tamang proseso, hanggat walang impeachment complaint, hindi po sila mananalo. Diba kaya nga po ang gagawin nila? Trial by publicity. Ito po ay maliwanag na trial by publicity. Nilalaso nila ang kaisipan ng mga Pilipino nasa loob man ng bansa o nasa labas man ng bansa. Ginagago nila ang mga Pilipino at pinagmumukhang tanga at pinagmumukhang mga walang pinag-aralan dahil nga po dito sa gantong kalabong video na ito na daw ang magpapabagsak kay PBBM. Sus Mario.
Kaya nga hindi nila madaan sa impeachment complaint. Kaya nga walang impeachment complaint. Kasi kung ito po ay malinaw na ebidensya para ma-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos, dinala na nila to sa kahit anong hukuman, sa kahit anong proper forum para mapababa sa pwesto ang ating Pangulo. Pero hindi nila dinala. Saan nila dinala? Sa Vancouver, Canada. Bakit? Para nga naman kahit papaano, manampalataya pa rin ang mga bobong DD shit, mga dagang palengke, dito kay Harry Roque at kay Glenn Chang. Kasi nga, nako, mga alana wala na pong kredibilidad at wala nang naniniwala. Nakita niyo sa Vancouver, Canada? Out of napakaraming OFW sa Canada, ilang piraso lang yung pumunta. Ako po. Wala na talaga ang mga paninira ninyo, hindi na umi-effective. Actually, gawa pa kayo ng plan D, plan E, plan F, plan G hanggang plan Z. Baka magkaroon po kayo ng successful na paninira sa ating Pangulo. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Share, like, and subscribe. Thank you po.